Mad Flow Music. San Pablo eh? Norman, patay gutom. Norman, pangit, patay gutom. Norman, patay gutom. Okay na. Patay gutom si Norman. Putang ina! Norman, hampas lupa. Strong Igorot at work! Kahit kung lang sabihin, pumunta ka, talaga matapang ka! Makagago! Boy! Norman, pangit, hampas Pare, sa inidoro ko natutulog, pare. Hampas lupa Galingan mo ba? Norman. Kayo ang mga tunay na demonyo! Na ang sinasabi nitong pumalibot sa Bel Air 3 ay kanyang mga tauhan ay galing lamang palaho ito sa isang YouTube video, mga kahombre ko. Muling hinamon ni Gusgusin si FG na hanapin ang part na ito. Gumamit pa ng Google Lens yan. Oo. Ito, Pudjidios, ito. Mali naman yung pinakita mo, Pudjidios, sa live ko eh. Ito, pakita mo to. Pudjidios. Pudjidios, ito yung kahapon video, oh. Hanapin mo to. Ayan, ayan, oh. Hanapin mo yan. Ikaw naman. Kung ano-ano pinagpo-post mo eh. Yan. Hanapin mo yan. Yan, tagpo na yan. Yan. Pag nakita mo yan, tagpo na yan. Sa Google. Goods tayo. Hanapin mo yan. Pero siyempre, edited lang yan. At kinongratulate ko nga si Meme God dyan eh. Kasi, ang ginawa dyan ni Kulaong, pinlip yung video. Pinlip. Let's say, kung wari, yung video dito nakatingin, yung mga tao nakatingin doon sa side na yon, pinlip niya, dito nakatingin yung mga tao ngayon. Parang ginanon yun. Pinlip. Kaya huli si Kulaong dyan. Hindi lulusot yung Kulaong. Hindi lulusot yung katarantaduan mo. Yan, tagpo na yan. Oo, hindi yung, gagamit ka na naman ng editor eh. Mahirap itong hanapin at hindi pa ito nakikita ng kaibigan natin na si Fujinius. Ngunit kung bibigyan ito ng tiyaga, mapapansin nyo, mga kahombre ko, na pinakita ni Gusgusin ay naka-flip horizontally. Tignan nyo Parang 007 ang ano nito eh. Pag nakita mo yan, tagpo na yan. Sa Google. Goods tayo. Pag nakita mo yan, tagpo na yan. Sa Google. Yan ay nagawang matrabaho ni Minga. Yeah. Napakagaling talaga. Ganyan talaga, Norman, kapag paldo. Yung yaman ko, ipinamigay ko na. Diba? Congrats kay Meme God talaga. Ang galing talaga, no? Ang galing talaga ni Meme God mag-edit. Bobo, ukininam. Di ba? Nagagawa ng tama ang trabaho at hindi mukhang gutom. Ukininam, ang nanayon, makabaho. So yon mga kahombre ko, alam niyo naman siguro kung ano ang sitwasyon no ng mga OFW kung saan Magkaroon ka ng extra $20. Totoo yun, $20 sa ipapadala mo. Ano pa ang hinihintay mo? Kung makikita niyo po ang aking caption, ang sabi ko po ay, thank you Lord, case dismiss. Hindi ko na ho i-elaborate yan. Nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa ating mga magagaling na prosecutor dahil Idiretso ko lang to tapos magtimpla lang po ako ng kape. nakikita po nila ang kahalagahan ng bawat karapatan ng bawat tao sa ating mga alagad ng sa mga magagaling na fiscals, prosecutor. Yes, because they have surely looked into it, the detail of everything. Yun lang. Sinabi mo yan ngayon, di ba? Kasi nanalo ka. Ngunit, kapag natalo ka, ito naman nasasabihin mo. Ay, dinaya na naman ho tayo ni Makagago. Oho. Ito talaga yung mga madaya ito eh. Ganyan, kadaya yan. And before, huwag niyo hong kakalimutan,
sinisiraan mo din ang Parañaque City Hall. Oo, alam mo sa totoo lang, diyan sa Parañaque, di ba nalipat ako diyan. Kaya lang naman ako lumipat diyan para mapalapit sa anak ko diyan sa BF Homes. Mahina tayo diyan, wala tayong ganong kakampi diyan. Doon nila tayo naisahan. Ngayon, kukunin ko uli yung residency ko sa Pasay. Dito kami magbakbakan sa Pasay. Doon sa BF Homes, wala kontrolado ng mga basher natin yan Biruin mo, puta, nasusundan pa talaga yung paglipat ko ng subdivision. Napapasok, nabibidyohan agad yung bahay ko ron. Diba? Paglipat ko uli, kalilipat ko pala, nabibidyohan agad. I have decided to go back kung saan ako talaga nagsimulang umangat. At saka mahal ako ng taga-Pasay. At Norman, huwag kang masyadong magpakasaya. Huwag. Diyan nagkakamali ang maraming tao. Do not be happy yet. Kasi meron pa hong motion for reconsideration. Diba? Kaya nga may second chance. Hindi ka sure, Norman, ha? Lalong-lalo na at napakalakas ng aming ebidensya sa'yo. Kanta! Baka mamaya niyan isa na naman to sa magiging comedy and legendary kahihiyan mo. Nako, Norman, huwag ka masyadong magpakasaya agad, okay? Pupunta po ako sa korte bukas dito sa umaga. Parang i-atras ko na lang din siguro yung kaso ko sa ibang tao. Sa totoo lang, gusto ko sana silang pahirapan. Ayan. Actually, merong dyan, merong nag-comment sa akin dyan. Sabi, napaka-rare daw ng pagkakataon na yung kaso ay kapag nabasura, nare-reverse pa sa motion for reconsideration. Napaka-rare. Ibig sabihin, rare Sabi ko, ang reply ko, maaaring ang real, oo, baka nga rare na pagkakataon yan, pero posible pa rin. Kasi nga, di ba, nababaliktad pa rin tingnan natin, di ba? Tingnan natin kung saan ang galing nitong si Kulaong. Kasi, small wins, isang malaking celebration na yan kay Kulaong. Yun ang problema kay Kulaong. Doon siya napapahamak sa mga small wins niya na nagse-celebrate siya. Doon siya napapahiya, doon siya nagmumukhang tukmol, doon siya napagkakamalang at may tililing. Kasi nga, yung mga bagay-bagay na hindi pa naman dapat ipagsaya. Dahil kahit naman siya, nung nabasura yung kaso ni Kulaong doon sa Ramon Isabela para kay Makagago, ano ba sabi niya? Motion to, ano ba sila nun? Hindi motion to, motion for reconsideration Hindi yun na sinabi niya motion for, ano ba yun? Parang siya, kailangan pag-aralan ulit. Baka parang ganun. Tignan muna ulit yung kaso. Hindi ko sure kung motion for reconsideration yung ginawa ni Kulaong, pero iba yung word na sinabi niya dyan So, di ba? Kung ano man yung nangyari dun sa kaso nung sa asawa ni Makagago, motion to review, ayun, Ate May Gonzales. Ayun. Salamat po. Yun yung 'di ba, option ni Kulaong, motion to review. Ang sa daw 'yon sa Supreme Court. Ngayon, merong motion for reconsideration si Makagago. Nabasura yung kaso niya, ang yabang-yabang niya, motion to review daw ang gagawin. Ngayon naman, nabasura yung kaso dun sa misis ni Makagago, ang sabi niya, nilalait niya yung kaso. Para ka daw nagkaso na out of jurisdiction na, paano, wala pang ebidensya para mapakulong yan. Parang ganun yung sinasabi ni Kulaong. So, si Kulaong ay, kumbaga, kapag pabor sa kanya, iano niya na panalo niya yon, 'di ba? Pero pag hindi pabor sa kanya, sasabihin niya motion to review. Small ang chance na ma-reverse ang decision through MR. Small pero meron pa din chance. Isa pa, ibang prosec naman ang hahawak noon, 'di ba? Kasi yun sa 'di ba, yung Ate Ira,
yung doon sa jurisdiction daw po nagkatalo. Sabi ni MG, taga doon naman talaga yung kanyang asawa, kaya doon nag-file. Kaya nako, walang dating talaga tong ni Kulaong, tong kanyang kumbaga lagi na lang gusto niya pabor sa kanya. Pahihirapan ko ng todo, especially yung mga taong ginamit ni Makagago. Kung nakikinig ka, ano pangalan ng asawa ni Makagago? Hindi ko alam eh. Basta, kung nakikinig ka, i-exempt kita. I-atras ko yung kaso mo dito. Bibigyan kita ng katahimikan. Norman, hindi namin kailangan na i-atras mo ang iyong mga ikinaso, no? Mga huni-huni mong kaso, no? Mga ginawa mong mga kaso ko, no? Kasi kahit ano pa yan, Norman, haharapin namin yan. Yun ay kung merong haharapin. Tandaan mo, Norman, sa atin, ikaw ang dapat manginig sa takot. Kaya nga sa araw-araw na ginawa ng Diyos, your paranoia is at level 100. Kasi ikaw ang tunay na kriminal. Alam mo yan. Sino bang out on bail ngayon dahil sa kaso niyang human trafficking? Igagaya mo kami sa'yo. Wala kaming ganyan, Norman. Malinis ako, Norman. Bakit nun, out on bail ka lang? Tapos nagpapanggap ka pang kala mo kung sinong malakas at magaling. Kala mo kung sinong napakalinis. Ano akala mo, Tulad mo ko? Saka ka na makiasbag, saka mo na ako yabangan, pagka malinis ka na. Sa ngayon, you are super dirty, Norman. Tulad ng itsura mo, tulad ng amoy mo, at tulad ng iyong sitwasyon. Hindi mo na alam kung saan ilalagay sarili mo. Tapos gusto mong tumapat sa isang taong walang ka-record-record. Di ba out on bail ka nga? Dahil sa kaso mong human trafficking? Totoo yan. Na-guilty ka pa ng Supreme Court. So literal na ikaw ay kriminal. You are guilty. Huwag mo kaming tatakutin. Huwag mo kaming papaandaran ng mga ganyan mo. Kasi wala, Norman. Hindi tatalab yan. Sabi ko naman sa'yo, masyado kang nasanay sa ganyang klase ng buhay. Hindi, saka etong ganyang na yan, yung style ni Kulaong na yan, kunwari, nagpapatawad siya. Pero ang totoo, parang it's the other way around. Parang, i-atras ko na yung kaso ko sa'yo. Parang awa mo na. I-atras mo na rin yung kaso mo sa akin. Parang ganun yun. Hindi po yan, yung taong yan, magpatawad. Sabi nga niyan kapag nga yan, kunwari, umaakit sa mga live namin noon, nakakulong yan. Sa mga tao na, nang walang hiya sa akin, pinapatawad ko na kayo. Kasi, nasa puso ko pa rin ang pagpapatawad. Mga ganun pa, alam mo, napaka madamdamin. Tapos magulat ka, a few days later, biglang pagmumurahin si Vic Lorenzo, pagmumurahin si Deo Macalma, si Baron Geisler, Bogo Kamput. Kunwari lang pala mabait. Di ba? Alam ko may hearing sila sa 12. Nabanggit doon. May balita ako next week luluwas ng Manila yan. Nanghihingi ng appointment sa kakilala ko. May ilalatag daw na proposal for humanitarian plans. Naku! Kulaong, hindi mo mauuto si Jad Dera. Hindi mo mauuto yun. Pasensya ka na, Ate Ira. Inano ko na. Naku, Kulaong. Naku. Malabo. Kulaong. Mga humanitarian mo, wala ka naman pera. Ang nag-humanitarian, yung nag-uumapaw ang pera sa bangko. Gcash mo nga walang laman. Go time mo, sarado na. Nako. Kaya wala kang pera, Kulaong. Huwag ka na makipag-usap ng mga humanitarian. Ano yun? Yung ibang tawang yung ibang tawang gagastos pero ang credit sa'yo. Sasabihin mo sa live mo, ano mo yan?
Humanitarian mo yan. Naku ate Ira, nakakabuisit kasi. Di ba schedule ka pa? Demonyo ka. Wag ka na wag ka na magpa-schedule at ikay na may walang bilang. Nakakahiya lang. Alam mo, sa totoo lang, Kulaong, yung mga ganyan mo na papa-schedule, makikipag-usap, baka nga ito kunwari lang. Kunwari lang na, no, na magpapa-schedule. O, tapos, ano susunod? Pare, eto pa, meron kasi akong property sa Isabela, eto yung mga papeles. Wala pa akong buyer, pero pare, baka pwede sanla ko muna sa iyo to. Kahit magkano lang yung kaya mo na ano, mga 5 million. O, baka kaya mo. Eto, malaki-laki tong lupang na-scam ko, na land grab ko. Sa'yo na lang muna tong titulo, tubusin ko na lang kapag may buyer na. Baka yun ang kasunod na usapan, Ate Ira. Di ba? Boss Mac, may connection kami sa paralegal ng Zamora and Poblador. Lopim, bagamat bawal talagang mag-disclose ng client nila, nalaman namin na hindi talaga nila client yan kahit noon pa. Putangin. Bawal pala. Ba't mo sinabi? Nabasa ko tuloy. Baka ako makasuhan yan. Lang yan. Hindi ko alam, Mama Chups, kung ano, kakampi kita o kalabang kita Oh. May tawa-tawa ka pa, binasa ko naman. Oh. Eto matindi. Yung lupang sinasanla, nung i-check, yung property, may nakatayong mall. Wow, putya, yaman ni Kulaong, may mall. Nako. Land bank, mas lalo, di siya makakakuha ng account doon. Oo. Alam nyo, hindi ako nabigyan, alam nyo ko saan? BDO. Sa BDO, hindi ako nakapag-open dyan. Ewan ko kung bakit. Ang hirap mag-open. Okay lang naman ako sa okay lang naman ako sa Union Bank at Metro Bank. BDO Land Bank, yan. Yan dalawang yan. Ewan ko, pag sinabi kong gagamitin ko para sa sahod ng YouTube, para nagagano na yung yung kapag kunwari tinanong ka kung para saan yung pag-o-open mo ng account. Vlogger po kayo? Oo, sir. Pwede po makita yung YouTube channel niyo. Ito po. Pag pinakita, ay sir, di po kami umaano sa vlogger kasi po nala-line up daw sa fraud and scam. Sahod sa YouTube, fraud sa scam? Alam mo, putya talaga kako. Ano ba naman kako to? Buti na lang, Union Bank, ang dali lang mag-open. Metro Bank, dali lang din mag-open. Kaya hindi ako nahirapan. Imaginin mo yun. YouTuber ka, sumasahod ka ng literal na sahod talaga sa YouTube. Galing talaga sa Google talaga yung sahod mo. Sasabihin na nalilinya daw sa fraud at scam. Sus Mariosep. Ay nako. Okay, akala niya talaga tatago sa kumpare natin yung binebentang property. Akala ata lahat ng kausap niya kagaya niyang tanga. Tamulmol. Di ba? Gunggong no, Kuya Henry? Goody Jerns. Yes, naka-live po ako. Ano yon? Recorded lang yon. Pineplay ni Kuya Alpha. Ipagdasal ko na may stroke para ma-realize niya sa huli ang pagsisisi. Ay, wala na yan. Kahit na-stroke na yan, tingin ko mangbubudol pa rin yan. Bakit Cybernoipy, bakit si Aruba at Nasukir para na iba na ang focus? Parang iba na pinaglalaban nila. Ewan ko nga po. Ba't ganun? Parang no? Ewan ko ba? Ganda sana kung lahat nakapupog kay Kulaong. Hindi malaman ni Kulaong kung sino babanatan 'Di ba? Pinili kasi nila yung landas na yun.
Actually, kahit nga si MG, parang nakapagsalita ng doon sa live niya, yung hindi ko alam kung nasaan ba siya, Japan ba o South Korea, si Boss MG. Parang nakapagsalita si Boss MG na doon naman sa nagsasabing moro-moro lang to o parang ano lang to. Ewan ko ba doon sa tao na yun kung bakit nasabi kasi na moro-moro lang daw to, wala daw. Mamaya, sige, mamaya anuin natin to. Daanan natin 'yan. Meron kasi actually ito i-live ko sana kagabi. Meron akong sasabihin sa inyo na sinabi ni Aruba doon sa GC namin ng mga vlogger, GC namin ni Mimgad, GC namin na nila Kuya The Kings, nila Kuya Nasukir. Ewan ko, doon pa lang nung nagsalita na siya ng ganun, 'di ba? Wala kayo narinig sa akin, hindi ko sinabi 'yan. Ngayon ko lang sasabihin. Ngayon ko lang itatapik mamaya pagkatapos ng video ni MG. Doon pa lang eh. Putang ina, sino ka ba? 'Di ba? Buti sana kung main player ka dito sa Kulaong Nation, magsalita ka ng ganun. Pero kung hindi ka si MG o hindi ikaw si Food Genius, manahimik ka. Kasi lalabas at lalabas talaga na wala kang bilang. Yun ang mahirap eh. Yung lumabas kang walang bilang. Ako, sa totoo lang, hindi ako nagmamalaki sa mga naging yung mga naging ambag ko dito kay Kulaong, sa pagiging anti-Kulaong. Pero, di ba, wag kang mayabang, wag kang akala mo kung sino, parang topic lang namin to. Hindi pwedeng ganun. Hindi pwedeng ganun. Malawak ang SOCMED. Para yung isang karagatan, na lahat ay welcome mangisda. Hindi pwedeng, ito, tapat ng bahay namin tong dagat na to, walang mangingisda dyan. Hindi pwedeng ganun. Makatartaduan. Yan kasi ang mahirap kapag pag gusto mo kasi na umangat, gumawa ka ng diskarte mo na yung sa malinis na paraan, yung hindi ka magsasalita ng hindi maganda sa tao o hindi maganda sa mga kasama mo. Kasi nung nakarating sa akin yan, si Kuya Henry yata nagsabi sa akin yan eh. Nung nakarating sa akin yan, parang bahala sila sa buhay nila. Iyaan na lang natin sila. Pero mamaya, meron na papakita sa inyo. Isang chat o dalawang chat yata yun. Hindi ko siya na-screenshot eh, pero iaano ko. Papakita ko sa inyo dito mamaya. Kay Adjum Suda. Doon, yun yung first time na parang binanatan niya si Boss MG. Hindi na lang ako kumibo kasi nga sabi ko, eto na naman to. Kasi dati binanatan ako niyan nung umakyat ako sa live ni Kuya Alpha. Pinagsalitaan niya ako. Na-misinterpret niya yung opinion ko kay Kuya Alpha. Akala niya pinapagalitan ko si Kuya Alpha o parang tinotolongges ko si Kuya Alpha. Hindi niya alam si Kuya Alpha nung umakyat ako kumbaga yung sinabi ko kay Kuya Alpha is para ma-save si Kuya Alpha. Hindi para tolonggesin. Ayun. Medyo mahina talaga. Kaya kung titignan nyo yung channel, hindi naman umaangat eh. Tapos, parang nadamay lang si Kuya Nasukir dyan. Si Kuya Nasukir, hindi yan ganyan. Ako na nagsasabi sa inyo, hindi yan ganyan nung dati. Wholesome yan. Saka talagang grabe ang sama namin dati niyan. Para kaming mga magkakapatid. Si Kuya Alpha, si Nasukir, saka ako. Kaya, kumbaga yung sa buhay SOCMED, yung pagkakakilala ko dyan sa dalawa na yan, talagang ako yung mga mga takbuhan nila. Nagla-live ako dati dito, message sa aking StreamYard. Puno yan, 10 kami dito, nagla-live kami dito, 10. 14 vloggers, plus sila Kuya Alpha, sila Nasukir, saka yung iba pang mga supporter ni Kulaong.
Ganun kami dati. Ang channel ko tambayan. Ang channel ko ang puntahan ng mga small vloggers. Napakarami na pong ang lalaking channel ngayon dumaan dito sa channel ko. Nakipag-live dito, nakipagdikita ng hingi ng subscriber. Yung iba nakakaalala, yung iba hindi, pero okay lang po. Bakit? Dumaan din ako dun eh. Ganon din ako dati. Dikitan, kami na Jake Magnus. Si Jake Magnus, 300 subscriber. Ako yata, 400 subscriber. Nagkikipagdikitan kami, nagkikita kami sa mga live, nagsha-shoutoutan kami. Oh, boss, Sir Jake, kanina nandun ka. Ngayon, nandito ka naman. Kita tayo dito. Oo nga, ganun. No? Kaya alam niyo po, etong SOCMED, malawak to na karagatan. Lahat pwedeng mangisda. At walang magagawa diyan kung ang gusto mong hulihin ay pating, kung ang gusto mong hulihin ay sapsap o dilis, kung gusto mong hulihin ay tilapia, bangus o pusit, o kung gusto mong manguha ng perlas, ikaw ang bahala diyan. Pero wag kang mananapak ng tao. Parang yung si Aruba, parang parang nasanay na mang-away. Alam mo yung tamang hinala. Ewan ko ba? Di ba? Nawala sila sa focus. O ano ngayon ang laban nila? Kayu versus Aruba nasukir. Sa halip na Kayu nasukir, Aruba versus Kulaong, nagkaroon sila ng pangit, di ba? That is so true. Territorial sila dahil nakaramdam ng insecurity. Kanila na si Kulaong, saksak nila sa tumbong nila.